Hello guys, good morning. So pumunta tayo sa maratang. So itong maratang na to uso dito sa Korea. Siya, more on noodles, pero may halong pagkain ng Korean. So naka-English siya ng maratang, naka-Korean din siya ng maratang. Gustong gusto ito ng mga estudyante. Yan yung mga different ingredients. Ikaw ang kusang kukuha o mamili ng gusto mo. Depende sa dami ng gusto mo, yun din ang babayaran mo. So dito mga 7,000 won, equivalent to 280 pesos ang presyo niyan kung sa Pilipinas. So dapat yung pipiliin mo yung pinaka gusto mo lang, kasi kung lagay ka ng lagay tapos ikikilo na nila, lalaki ang babayaran mo. Kaya ang pinipili namin para makarami kami, yung maninipis lang na maninipis lang na noodles, tapos yung mga maninipis lang din na ingredients. Kung damihan mo ng gulay, mabigat. So hindi rin masyado sanang masarap ito kasi normal lang din naman na pagkain para sa pwede namang gawin sana sa bahay. Kaya lang kasi ito, mayroon silang sauce na nilalagay, hindi mo alam kung ano yung, siguro baka, pwede mo rin lagyan na yan ng baka pero pag lagyan mo ng karne, panibagong bayad. Yung 7,000 kasi dyan lang, pili ka lang dyan sa sprouted mango, sa mga noodles nila, sa mushroom, ham. Kung 4 ang nilagay mo na ham, bigat na. Kaya isa lang nilalagay namin, matikman lang. Pero pag niluto na nila yan, masarap na, kasi nga masarap yung sabaw. Meron silang pinapakuluan doon sa loob na sabaw ng baka siguro, mga buto-buto. Tapos yung mga sauce nila may pagka halong siguro Chinese sauce, kaya masarap. Ramdam mo naman kung sa bahay lang sana, tasyo kung sa Pilipinas magic sarap, ganun. Iba yung lasa niya. Malakas ito dito sa Korea, lalo na sa mga estudyante. Pero ayaw ng anak ko Ayan, so magbabayad na ako. Yan yung pili ni Ate Beth. So kulang pa yan kasi kunti lang yung inano niya, kaya kukuha ako ng kunting noodles kasi dapat aabot yan ng 7. Yun ang minimum. Ngayon, kung gusto mo ng marami, basta gusto nila. Pero kung ipipilit mo yung less than 7,000, ayaw nila kasi minimum 7,000. So binayaran ko na, pinalagyan ko siya ng number 1 na anghang, kasi tatanungin kanila kung ano yung anghang na gusto mo. So ako naman, pipicturan naman ako na Ate Beth. Ako naman ang pipili ngayon ng gusto ko. So inuna ko yung maliliit na bamboo shoots, and then sprouted mango, mushroom na black, tapos mushroom din na maliit, maninipis. So pipili ako ng gulay doon, parang pechay, tapos Chinese pechay. And then next, kuha ako dito sa parang kamcha daw yun. So manipis na sweet potato, and then ham. Kumuha rin ako ng squid na isa. Yun yung parang nipis na tapos yung isa parang band-aid. Yan. Yung nilagay ko ng puti, squid. And then ito naman, mga noodles na nila yan. So ito yung gusto ko na parang pansit sa atin, parang bihon, white na, ang nipis. Pero pag naluto kasi yan, dadami kasi magbabulge. Hindi ko alam, baka uso na rin yan dyan sa atin. Madami sa akin, dami kong nilagay na
noodles, mabigat. Tapos dinagdagan ko pa ito, 2. Mabigat, abot yata sa akin ng 11. Yan. So, pagbabayad na ako. Yan. So, babayaran na natin. Basta antayin natin. Sila ang magluluto. So, lalagyan nila yung number kasi para alam mo yung yan. So, may number tayo kasi dito tayo. Yan yung iba. Yan yung karne. Kung gusto mo, drinks kung gusto mo. Pero hindi na kami kumuha. So, upunan muna tayo habang inaantay natin yung pagkain. Yan ang nakalagay. Maratang. Yan. So, meron silang coupon na ganyan. Yung coupon na yan, tatatakan nila bawat punta mo. So, 2 kami. Tinatakan nila yan ng 2. So, mayroon pang isa. Ngayon, kung sakaling punta ulit kami, 2 kami ng ate ko. Isang tatak na lang, di 2 kami. So, ibig sabihin, yung, pag puno na yan, libre yata yung isang order mo. So, imbis na 14 ang bayaran mo, maging na siya. 7 na lang kasi free yung isa. Kaya may ikinaganda rin naman. Dati nung pupunta kami, dyan kami yung una kasi malamig. Sabi namin, pwede ba kaming umupo muna kasi malamig. Pinaupo kami, sabi. Pero mga 11 pa kami magpupukas. Binigyan kami ng free na drinks. Nasulit din namin yung aga namin kasi meron silang free na soft drinks. Pero dahil yan, luto na. Nagtingting na yung So, yan na siya. Kakain na tayo. So, hinahalo ko yung mga ingredients kasi medyo mainit pa. Maakyat pa yung usok. Bagong bigay. So, unahin ko muna yung mga pang-ibabaw tsaka inaano ko yung mga gulay dyan kasi sobrang init ng sabaw. Naluluto na masyado yung yung gulay. Yan, sampalan natin. Oops, haba ng noodles. Parang noodles sa atin. So, yan. First move. First attack. Yummy. Yan, masarap siya. Nawili na kami dyan. Parang pag nilalamig ka, ang sarap higupin yung sabaw. Nakakapawin ng pero sabi nila, hindi rin sana maganda kapag lagi-lagi dahil nga dun sa sauce niya na maanghang din tsaka kaya lang mura na rin kasi tapos nakakapagpainit ng katawan tsaka ang dami na kasing ingredients kaysa kanin. Tulad nung kinain namin kahapon, kesa kanin, tapos karne, di ba, 2 lang. O, ito yung noodles, parang kanin na rin. Tapos, may sabaw ka na rin, may gulay ka na rin. Nakakamiss at saka busog din naman. Gusto to ng mga bata. 11 ito nagbubukas, umaabot siya ng hanggang mga 9 ng gabi kasi nga yung mga tapos na sa trabaho gusto rin nilang kanina pagpasok namin prepare yung mga in charge ng pag take out na nilalagyan ng plastic, yung mga cover kasi maraming nag-take out, gusto nilang sa hindi natin mabilisan kasi mainit kaya dahan-dahan lang. Yan, tagal din namin ito maubos, medyo kwento-kwento pa kami kunti kasi mapapaso tayo kaya dapat slight lang. Masarap yung sabaw. Yung iba pa kung gusto mo ng kanin, nagbibigay sila ng kanin kasi yung mga malakas kumain after na nilang kinain yan, di ba may naiwan pang sabaw, so imbis na higupin nila yung sabaw, pwede nilang ilagyan ulit ng kanin. Nung may time na pumunta kami, may lalaki kasi syempre inisip mong nagbebenta na
maraming kakainin yung lalaki kasi nga lalaki nga. Tapos tinanong niya kung gustong bigyan siya ng kanin. Sabi niya hindi na daw kasi basog na siguro siya. Pero nagtanong siya kung asan yung karne. Sabi nila pwede naman, pwede ka namang maglagay ng karne dyan, pero panibagong bayad. So it's worth 3,000 Korean won, so equivalent to 90 na 120 pesos yung nakasupot na siya na karne ng baka. Ay papakuluan nila tapos ihahalo din dyan, pero kanin hindi na para makatipid syempre. But for yung karne may hem naman na dyan, tsaka may mga squid naman na. Ang importante lang naman kasi dyan malasa yung sabaw, kasi kung hindi malasa yung sabaw parang hindi mo rin ma-enjoy yung yan. Yung mga pula-pula dyan na kumalat, yan, mga chili powder na kiling yan. Tapos nilalagay pampaanghang kasi uso nga dito sa Korea yung maanghang, lalo na pag taglamig. Kaya mabili ang mga ganyan kasi pag higop ka ng mainit tapos dagdag pa na anghang, papawisan ka, mag-iinit yung katawan mo, hindi ka masyadong lalamigin, pampainit ng katawan. Kaya yung iba ganyan, pero yung anak ko ayaw niya ng ganyan. Hindi ko alam kung ano yung ayaw niya dyan, kung yung gulay o ano. Pero dati bumili kami, dinala ko sila, pinapili ko naman ang gusto nila kasi iba yung presyo ng mga natusok-tusok na fishball, ganyan, tig-iitso nun, 2,000 Korean won. Pero ayaw naman nila yung sabaw niya, yung amoy niya siguro, hindi ko lang alam. Hindi pa ako expert nun na mamili, basta lang ako pili. Yun, ang mahal tuloy ng binayaran ko, umabot tuloy ng samang higit kasi basta lang ako lagay. Naku, ng kinilo, ang laki na ngayon. Batido na rin kung ano lang yung magaan, small lang yung mga pinipili namin. Ayaw din ito ng asawa ko, kami lang ng ate ko ang dinala ko rin dyan ng friend ko, hindi rin niya feel, hindi rin niya naubos yung binili ko na para sa kanya. Depende talaga sa tao, may mga, pero karamihan talaga, dami talagang pumupunta, hindi biro ito kapag nagdagsa ang tao, dami talagang yan. Ubus na ako, sa Tibet na lang pinipicturehan ko kasi paubos na rin yung kanya. Napakita ko lang na sa dami ng pagkain kanina kaya naming ubusin, ganon kami katakaw. Yan, yung sabaw na yan, marami pa yan, kaya yung mga hindi pa masyadong busog, pwede silang humingi ng isang cup na kanin, pwede lang ihalo dyan kasi uso yan sa mga Koreans na kapag pag kumakain sila ng noodles, lalagyan nila ng kanin, yan, mabusog pa sila. Pero marami na yung kinain namin kanina, laki ng na yan laki yung mangkok na yan, laki ang sukat niya. Kung baka uso na rin yan sa atin yan, uso ito dito sa Korea, favorite ng mga estudyante yan. So meron silang pa ice cream, diba, naanghangan ka, yan, libre yan, pwede kang pipili ng pero parang siya, ice candy style, nanigas na siya. Yung iba kasi na ice cream parang cone, pero ito naman parang ice candy siya, yung gugupitan mo para unti-unti mo siyang masipsip, tumigas na yan yan, namilo din sa Tibet. Kaya naka-ready yung gunting dyan para guntingin mo, huwag mo nang ngat-ngatin sa ang ipin mo yan. So pag nagunting mo na yan, pwede ka na rin tawag nun, habang naglalakad, pwede na rin sinisip-sip habang
naglalakad. Hindi mo na mamalayan, paubos na rin pala. Napawi yung and guys, so tapos na kami niyan. Naglalakad na kami. Thank you for watching guys. God bless you all. Please like and subscribe. Bye.